Si Joker. Ito'y taong 1960 sa siyudad ng Edinburgh, kung saan may 5 magkakaibigan, sina Eric, Sandra, Susan, Nathan at Cyril. Magkakasama din sila sa eskwelahan. Nabalitaan nila ang tungkol sa mga nawawalang bata sa siyudad. Isang araw, malakas ang ulan, ngunit nagbisikleta si Nathan para puntahan ang mga kaibigan. Lalong lumakas ang ulan at naputol ang kadena ng bisikleta niya. Aayusin sana niya ito nang may narinig siyang boses. Nathan, halika dito. Sino kaya yung nagsalita? Hindi napigilan ni Nathan ang sarili at sinundan ng boses papunta sa isang kuweba. Pumasok sa kuweba si Nathan. Sa loob may nakita siyang lalaking parang payaso na may kakaibang ngiti at dugong tumutulo mula sa kanyang mata. Nakakatakot din ang tawa niya. May mahabang hiwa sa gilid ng kanyang pisngi, parang demonyong nakadamit payaso. Aalis na sana si Nathan pero nahabol siya ng Joker. Saan ka pupunta? 27 taon na kong naghintay. Pagbukas ng kanyang bibig, lalong lumaki ang kanyang mga ngipin. Kanya ang kamay ni Nathan at dinala sa loob pa ng kuweba. Naputol ang braso ni Nathan at napasigaw ito sa sakit. Ilang araw na ang lumipas mula ng insidente. Nalulungkot ang mga kaibigan ni Nathan. Nasasabik silang makita siya. Matagal nang hindi bumabalik si Nathan. Humingi ng tulong ang pamilya niya sa pulis. Malungkot din ang mga kaibigan niya. Lumipas pa ang mga araw, ngunit walang makita ang mga pulis. Hanapin natin si Nathan. Paano na lang siya biglang nawala? Ilang araw ang nakalipas, biglang naglaho si Sandra. Ngayon takot na silang lahat. Hindi nila malaman kung bakit nawawala ang kanilang mga kaibigan. Paglipas ng ilang araw, nakilala nila si Martin. Pinatawag niya ang magkakaibigan. Bakit mo kami pinapunta dito? Sa tingin ko, makakatulong ako. Kaya tinawag ko kayo. Meron akong napag-aralan tungkol sa isang misteryosong payaso. At sa tingin ko, siya ang kumuha kina Sandra at Nathan. Payaso? Sinong payaso? Sa tingin ko, matutulungan ko kayo. Kaya tinawag ko kayo. Huwag na ninyong itanong kung paano ko nalaman. Ngayon, takot na silang lahat. Hindi nila naiintindihan. Pinatawag sila ni Martin sa sementeryo. Takot silang lahat. May kakaibang ihip ng hangin doon. Malakas na hangin. Nililipad ang mga dahon at isang puting anino ang biglang dumating. Napasigaw si Suzanne. Joag! Kailangan mo pigilan ang takot. Kahit anong mangyari, pigilan mo ang takot mo. Huh? Bakit naman? Dahil yan ang papatay sa'yo. Tulad nila Sandra at Nathan na pinangunahan ng takot nila. Huh? Hindi ko maintindihan. Hindi mo alam? Kinuha sila ng payaso. Sobrang lakas niya at lalo siya lumalakas pag natatakot ka. Bumabalik siya tuwing 27 taon at kumakain ng mga bata. At pag lumakas siya ulit, matutulog ulit ng 27 taon. Ilang libong taon na siyang ganyan. Kaya dapat labanan mo ang takot mo. Nag-iiba-iba ang kanyang anyo, depende sa kung ano ang kinakatakutan mo. Halimbawa, takot si Nathan sa lalaking may mahabang ngipin. Huwag mo na ako tanakin kung paano. At si Sandra naman, takot sa itsura ng isang aso. Kung gusto nyong makita ang mga kaibigan nyo, iligtas nyo sila bago ang susunod na itim na buwan. Kung hindi, magbabalik ang Joker at 27 taon kayong maghihintay. Hindi. Ililigtas namin ang mga kaibigan namin mula sa Joker.
pumunta ang magkakaibigan sa labas ng syudad. Doon nakita nila ang kuweba. Papasok na sana sila sa kuweba nang biglang humarang sa lagusan ng isang malaking bato. Naka po, napakadilim naman dito. Takot ako sa dilim. Huwag kang matakot, Susan. Walang mangyayari sa'yo. Huwag kang matakot sa dilim. May narinig silang malakas na tawa at nakita nila si Sandra. Sandra? Ikaw ba yan? Oo, pero bakit kayo nandito? Takbo na, papatayin niya tayong lahat. Nasaan si Nathan? Pinuto niya ang kamay ni Nathan. Nasa baba siya ng kuweba pero hindi na siya mabubuhay. Ganun din ako, kaya umalis na kayo. Anong sinasabi mo, Sandra? Andito kami para iligtas kayo ni Nathan. Huwag ka matakot, Sandra. Sabihin mo lang paano pumunta sa baba ng kuweba. Sinundan nila si Sandra pababa ng kuweba. Bigla na lang naging pula ang paligid ng kuweba at narinig ang napakalakas na tawa. Nako, lumalakas lalo siya. Sabi ko umalis na kayo. Papatayin niya tayong lahat. Huwag ka mag-alala. Shh! Mabilis siya mag-iba ng anyo. Hindi mo mamamalayan kung kailan. Biglang dumating si Joker sa anyo ng ama ni Martin. Hindi siya ang papa mo. Siya si Joker. Di ba sabi ko sa'yo kanina, nagpapakita ang Joker sa anyong kinatatakutan mo? Pero huwag kang matakot. Lumapit ang payaso at hinila ang kamay ni Sandra, saka lumipad sa ere. Lubayan mo siya! Kukunin ko kayong lahat. Pagkasabi nito, bigla siya naging pusa. Takot si Eric sa mga pusa. Hindi! Hindi! Umalis ka! Lumayas ka dito! Huwag ka matakot, Eric. Bakit? Lalabanan mo ba ako? Tuturuan ko kayo ng leksyon. Nag-ibang anyo muli ang payaso. Natakot ang mga bata dahil bigla itong nagbuga ng apoy. Pero hindi sila tumakbo, tinibayan nila ang kanilang loob. Kalaunan, unti-unting humihina ang payaso. Nakita nila si Nathan na papunta sa kanila. Natakot ang mga bata nang makitang naputol ang kamay ni Nathan. Umalis na kayo. Kung hindi, ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Ngunit tuluyan nang humina ang kapangyarihan ng payaso dahil wala nang natatakot sa kanya. Pakakawalan ko kayong lahat kung hahayaan ninyo si Nathan sa akin. Ngunit hindi umalis ang magkakaibigan. Nilapitan pa nila ang payaso. Tuluyan nang humina ang payaso hanggang sa naging lupa na ang kanyang anyo at humalo sa sapa. Umalis na kayo! Iwan niyo na ako dito! Unti-unti, natunaw na ang payaso sa lupa at namatay. Masayang masaya ang mga batang magkakaibigan dahil natalo nila ang isang halimaw. Ang wakas. Ang dinilaang kamay. Nagsimula ang kwento ng 1956. Nakatira si Hannah at ang kanyang pamilya sa Chicago. Siya ay 12 years old at may alagang asong nagngangalang Tom. Sobrang mahal niya ito. Dinadala ni Hannah si Tom kahit saan siya magpunta. Sa araw na to, naghahanda ang mga magulang ni Hannah para sa isang trip. Hannah, sumama ka sa amin. Hindi naman pwedeng iwan ka namin dito na mag-isa. Mommy, hindi na ako bata. Kaya ko na ang sarili ko. Okay lang ako. Tumuloy na kayo. Kasama ko naman si Tom. Okay lang kami. Okay lang yan, Rosie. Sige, Ana. Maiwan ka na lang dito. Babalik kami bukas ng umaga. Isang gabi lang naman. Tayo na, Ana. Siguraduhin mong nakalak ang bahay, ha? Okay? Okay, Daddy. Umalis ang mga magulang ni Hannah. Habang nasa sofa siya, binuksan niya ang radyo. Makinig tayo sa mga horror stories kasama si Peter.
Wow! Gusto ko to! Pero ayaw nila akong payagan. Pero malaya kong magagawa ang gusto ko ngayon. Kaya makikinig ako. Ninakasan ni Hana ang radyo at nagsimula ang programa. Maganda ang kwento ngayong gabi dahil ito'y base sa totoong buhay. Ang kwento ay mula sa Halsted Street sa siyudad ng Chicago. Wow! Yan yung street namin, Halsted Street. Kaya maririnig namin yung kwento sa aming lugar mismo. Ito ay nangyari 2 dekada na ang nakakaraan. Si Walter ay nakatira sa Halsted Street. Wala siyang pamilya, kaya kumukupkup siya ng mga aso. Marami sa kanyang mga kamag-anak ay interesado sa ari-arian ni Walter. Ang iba pa nga ay pumunta sa bahay niya at sinubukan siyang patayin. Pero may gininto ang puso si Walter at sinasakip siya ng mga aso niya. Isang araw, dinalaw siya ng kanyang pinsan na si Mark. Gusto ni Mark na makuha ang property ni Walter, kaya pumunta siya ngayon sa kwarto nito. At linagyan ng lason ang kanyang tubig. Ininom ni Walter ang tubig at namatay ito habang natutulog. Napunta kay Mark ang mga ari-arian. Pero hindi iniwan si Mark ng kanyang mga tapat na alagang aso. Kinain nila si Mark. Walang nakapasok sa bahay na yon ng ilang taon dahil sa mga aso. Hanggang sa isa-isa na lang itong mga nangamatay at humimlay katabi ng patay nilang amo. Natakot si Hana sa narinig niya. Wow! Nakakatakot naman yung kwentong yon. Ilako na nga mga pinto at bintana. Dadating din naman sina Mami at Daddy sa umaga. Sinara ni Hana ang mga bintana at humiga sa kama. Pero natatakot pa din siya. Kinumutan niya ang sarili hanggang ulo. Biglang nahulog ang flower pot. Napasigaw si Hana. Tom! Dumating si Tom at umupo sa tabi ng kama. Pakiusap. Huwag kang aalis sa tabi ko, Tom. Natatakot ako. Lumaylay ang kamay ni Hana mula sa kama at dinilaan ito ni Tom. Nakatulog si Hana. Nagising si Hana nung hating gabi. Mukhang nakagat ang kanyang kamay. Tom? Anong ginawa mo? Bakit mo ako kinagat? Tumingin si Hana sa loob ng kwarto. Pero wala dun si Tom. May narinig siyang tinig ng umiiyak. Pumunta si Hana sa sala at hinanap si Tom. Tom, nasan ka na? Lumabas ka! Ano nangyari sa'yo? Narinig ni Hana ang tinig ng umiiyak galing sa bakanteng kwarto. Pagbukas ni Hana ng pinto, nakita niyang nakabitin si Tom sa ere. Pula ang mga mata nito. Nakasulat sa dingding, "Kaya din naming dumila." Natakot si Hana at nagsimulang tumakbo. Biglang naging halimaw si Tom. May pangil siya, pula ang mga mata at tumutulo ang dugo sa kanyang labi. Nakakakilabot ito. Sinapian ito ng mga masasamang kaluluwa. Tumakbo si Hana at hinaabol siya ni Tom. Nakagat ang kanyang paa at hinila ito ni Tom. Layuan mo ako! Bitiwan mo ako! Tapat ang asong ito sa'yo, di ba? Ngayon, siya na mismo ang papatay sa'yo. Kinagat ni Tom ang paa ni Hana at nagdugo ito. Umika-ika si Hana. Sinira ni Tom ang buong bahay. Lumayas ka, Tom! Bitiwan mo ako! Ikaw ang tapat kong si Tom! Kilalanin mo ako! Tinitigan siya ni Tom. Kumalma si Hana at pinatong niya ang kamay niya sa ulo ng aso. Nagsimulang matandaan ni Tom si Hana. Pero sinapian ulit ito ng masasamang kaluluwa. Namula ang mukha ni Tom sa galit. Lumaki ang kanyang mga ngipin. Gusto nitong patayin si Hana.
Linusob niya si Hana at malubha itong sinugatan. Hinimatay si Hana. Kinabukasan, matagal na kumatok sa pinto ang mga magulang ni Hana. Pero mga tahol lamang ang naririnig mula sa loob ng bahay. Hana! Buksan mo ang pinto, anak! Hana! Anong nangyari, anak? Tanghali na! Bakit hindi binubuksan ni Hana ang pinto? At tumatahol din si Tom. Kinakabahan din ako kay Tom. Saglit, sisirain ko na ang pinto! Napasigaw sila nang makita nila ang bangkay ni Hana sa sahig. Iniikutan ito ni Tom habang tumatahol. Anak ko! Anong nangyari sa anak ko? Sinong pumatay sa'yo? Umiyak ang dalawa at hindi matanggap na patay na ang anak nilang si Hana. Patuloy na umiyak ang dalawa sa tabi ng bangkay ni Hana. Dumating si Tom na umaangil sa likuran nila. Lumingon sila at natakot nang makita si Tom. Dahan-dahang lumapit si Tom sa kanila. Anong nangyari kay Tom? Bakit niya tayo tinitingnan ng ganito? Tumingin sila pareho kay Tom. Tom, umupo ka. Tom, anong nangyari sa'yo? Sabi ko upo! Hindi mo ba ako nadidinig? Lumundag sa kanila si Tom. At pareho silang sumigaw. Lumipad palayo ang mga ibon at maririnig na umaalulong ang lahat ng aso sa syudad. Katulad ni Hana, linisan na din ng mga magulang niya ang mundong ito. Ang wakas. Ang Asong Lobo. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibigang nag-aaral sa St. Joseph College sa Boston noong 1975. Sina Ross, Jenny at Nick ay matalik na magkakaibigan na palaging magkasama. Noong sarado ang kolehiyo isang gabi, nakatayo sila at nag-uusap sa harap ng gate. Di nila napansin na gabi na. Uy, dapat pumunta kayong dalawa sa bahay kapag weekend. Tambay tayo. May assignment ako. Naku Jenny, wala nang point ang usapan na ito kung di ka naman pupunta. Sige na nga, sama na ako. Kapag tumitingin sina Jenny, Rose at Nick sa daan, may nakikita silang misteryosong tao na nakatingin sa kanila. Uy guys, nakikita nyo ba yung weird na taong yun? Ayun oh. Oo nga eh. Teka lang, dito lang kayo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hinabol ni Nick ang lalaki na siya namang tumakbo paloob ng gubat. Akala mo mabilis ka. Mahuhuli din kita. Mabilis siyang hinabol ni Nick sa loob ng gubat. Pumasok si Nick sa makapal na gubat. Makaraan ng ilang minuto, wala siyang ibang makita doon. Nilamon na ng gabi ang ilaw ng araw at tanging ang mahinang liwanag mula sa bilog na buwan ang natira. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya mula sa talahiban. At ang mga mata nito ay pula, nanlilisik. Kinabahan si Nick, kaya matulin siyang tumakbo habang may misteryosong anino ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Nick malapit sa gubat at nakakita ng kanal sa harap niya. Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Saksak lolo! Tulungan niyo ako! Natatakot si Nick. Tumingin siya sa hukay at nararamdaman niyang may nilalang na humihinga ng malalim sa likod niya. Lumingon si Nick sa likod niya at naroon ang lalaking may nanlilisik at pulang mga mata. Sino ka? Nakita ni Nick na humahaba ang kuko ng lalaki habang gumuguhit ng anino ang buwan sa katawan nito. Nasira ang mga damit nito habang tinutubuan siya ng mga pangil. Naging asong lobo siya sa harap ni Nick at tuluyan ng natakot ito. Umalis ka! Layuan mo ako! Pakiusap! Layuan mo ako! Pakiusap! Inatake ng asong lobo si Nick at sinugatan ng malalim ang leeg nito. Dumating si Jenny na naghihisterya sa bahay ni Ross. Jenny? Ross, nakita ang bangkay ni Nick malapit sa burol. Pinatay siya ng asong lobo. Ano? Anong pinagsasabi mo?
Oo nga, hindi na nakauwi si Nick. Kaya hinanap siya ng mga pulis sa gubat dahil sinabi kong tumakbo siya doon. Sana pinigilan ko siya. Nakita ng dalawa ang bangkay ni Nick sa bahay nito at napaluha ang dalawa. Hinila ni Ross si Jenny palayo sa kakilakilabot nitong nakita. Pinatay ba talaga siya ng asong lobo? Paano nangyari yun? Hindi ka naniniwala sa akin, ano? Magkita tayo bukas sa aklatan ng munisipyo. Pinakita ni Jenny kay Ross ang libro tungkol sa mga asong lobo. Una silang nakita noong 1521 sa Germany. Mapanganib ang kanilang uri. Nagaan yung tao sila sa normal na araw, ngunit nagiging asong lobo tuwing kabilugan ng buwan. At kahit ano pang pilit nilang pigilan ng instinto ng pagiging asong lobo, hindi nila kayang pigilin ang mga sarili sa pagpatay. Tinitignan ni Ross ang mga larawan ng tao sa aklat. Pinag-aaralan niya ng husto ang libro nang biglang dumating si Mike. Saan kayo nagpunta? Hinanap ko kayo kung saan-saan. Anong nangyari, Mike? 5 estudyante ang namatay sa college. Lahat sila biktima ng asong lobo. Natakot si Ross matapos marinig ito. Tayo na, Jenny. Umalis na tayo. Ross, kailangan nating malaman kung paano patay ng asong lobo. Ayon sa libro, magagawa lamang ito sa kabilugan ng buwan. At nagiging asong lobo lamang siya kung bilog ang buwan. Kapag nasaksak ang puso niya ng punyal ng pilak, siguradong mamamatay siya. Pwede naman tayong bumili ng panaksak sa Walmart. Pero ano na ang gagawin natin? Pumapatay lamang siya kapag isa siyang asong lobo. At doon natin siya pwedeng patayin. Sira ka ba? Wala akong balak na sumali sa kahibangan na ito. Bakit kailangang isugol ng mga tao ang buhay nila ng ganito? Sige Ross, kung ayaw mong sumama, edi wag. Pero gagawin ko to para kay Nick. Jenny, mawalang galang na. Gusto sana kitang tulungan. Ang best friend kong si John ay namatay din dahil sa asong lobo. Ngumiti si Jenny kay Mike. Meron silang naisip na gagawin. Nagsanib puwersa ang dalawa at pinlano ang kanilang pag-atake sa susunod na kabilugan ng buwan. Ginawa ni Mike na panaksak ang kwintas na pilak na ninakaw niya sa kanilang bahay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagantabay sina Mike at Jenny sa gubat. Naninigas sa nerbiyos ang kanilang mga kamay habang hawak ang pilak na panaksak. Pumasok na tayo sa gubat ngayon. Maingat na pumasok sina Jenny at Mike na may dalang mga sulo. Naglakad sila malapit sa burol at nagantay. Hating gabi na. Gaano katagal pa ba to, Jenny? Wala na tayong oras. Kung hindi natin mapapatay ang asong lobo ngayon, marami pa itong lilipuning mga buhay. Biglang umatake kay Mike ang asong lobo at pumatong sa kanya. Nalaglag ang hawak na panaksak ni Mike habang itinidiin ng asong lobo ang kanyang mga pangil sa leeg ng binata. Nilabas ni Jenny ang kanyang panaksak at sumugod sa brutal na asong lobo. Sinaksak niya ito sa likod. Umalulong sa sakit ang nagulat na asong lobo at tinignan niya si Jenny ng kanyang nanlilisik na mga pulang mata habang palapit dito. Nagsimulang humakbang paatras si Jenny. Umalis ka dito! Umalulong na naman ng malakas ang asong lobo. Napatid si Jenny sa isang bato kaya't natumba ito at nasugatan ang kanyang mukha sa kanyang pagbagsak. Habang papalapit ang asong lobo sa dalaga, unti-unting nagkaroon ng malay si Mike. Hinimatay siya kanina sa pag-atake ng lobo. Jenny! Hirap na tumayo si Mike para sugurin ang asong lobo at pumaibabaw dito. Ibinaon ng paulit-ulit ng kakilakilabot na nilalang ang kanyang pangil sa dibdib ni Mike. Namatay si Mike sa tindi ng mga kagat na natamo nito. Muling sinugod ni Jenny ang nilalang. Tanga ng 2 panaksak na kanyang pinulot. Ibinaon niya ang isa sa likod at ang isa sa puso. Umalulong sa sakit ang asong lobo at nawala na ito na parang anino ng makapal at maitim na uso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Ross at Jenny sa kolehiyo matapos gumaling ang dalaga. Patawarin mo ako, Jenny. Di na kita natulungan o kailangan mo ako. Napakatapang mo. Ross, hindi mo dapat kalimutan si Mike. Sinagip niya ang buhay ko.
Lahat tayo buhay at maayos ang kalagayan dahil sa kanya. Ang wakas. Ang maputlang babae. Ang ating kwento ay nagmula noong 1960s. Nakatira sa Inglaterra noon si Lucy Morgan. Napakaganda niya. Patay na ang kanyang mga magulang at tumira na siya sa tiyahin niyang si Mary. Gusto ni Lucy na maging isang sikat na pintor. Isang araw, dumalaw si Mary sa kanya habang siya'y nagpipinta. Matalino ka, Lucy. Dapat kumuha ka ng mga klase sa pagpipinta. Gusto ko nga pong matuto, Tita Mary. Mayroong babaeng nagangalanggi ng Rose sa labas ng syudad. Isa siyang sikat na pintor. Ngunit hindi kita iiwan. Huwag mo akong alalahanin, Lucy. Huwag mo isantabi ang iyong mga pangarap para lang sa akin. Natatandaan mo si Tiana, ang kapatid ko. Mari ka makitira sa kanya. Nagimpake si Lucy at humiga. Mabilis siyang nakatulog at nagkaroon ng masamang panaginip. Nasa isang kakaibang kwarto si Lucy. Puti na may itim na batik. At may marka ng mga kuko ang mga dingding. Nasaan ako? Tao po? Tao po? Biglang pinatakan ng dugo si Lucy. Takot na tumingin sa taas si Lucy, pero wala siyang nakita. Pagtingin niya sa baba, mistulang may bahanan ng dugo. Tapos kumalat ang dugo sa buong kwarto. Saklolo! Tumaas na ng rebel ng dugo. Tumakbo siya sa bintana at bumagsak ito. Hindi nalalayo sa bintana ang may babaeng tumulutang sa ere. Maputla ang mukha niya at ang bibig niya ay nakatahi. Purong itim ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang lumapit kay Lucy. Sino ka? Layuan mo ako! Lumayas ka! Natumba si Lucy at nahulog sa lawa ng dugo. Napuno siya ng takot na makita niya pumasok ang babae mula sa bintana. Linapitan ng babae si Lucy at sinunggaban ng leeg nito. Nagising si Lucy mula sa masamang panaginip at hinawakan niya ang kanyang leeg. Wag! Lumayo ka! Layuan mo ako! Tumakbo si Mary sa kwarto. Lucy, anong nangyari? Binangungot ka ba? Opo, tita. Yun ang pinakamasamang bangungot. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Tsaka alis ka na din naman bukas. Nagpaalam si Lucy kay Mary kinabukasan at pumunta sa bahay ni Anna. Halika, Lucy. Hatid kita sa kwarto mo. Nakausap ko si Miss Rose at tuturuan kaya sa pagpipinta bukas. Yehey! Marami pong salamat, Dinala ni tita. Anna si Lucy sa kanyang silid. Nagulat si Lucy na mabuksan ang pinto ng kwarto. Iyon ang kwarto nakita niya sa bangungot niya. Meron din itong puting dingding, itim na batik-batik at bintana. Naalala ni Lucy ang kanyang bangungot at muling natakot. Ano sa tingin mo, Lucy? Okay naman po, tita. Hindi na binanggit ni Lucy kay Anna ang tungkol sa kanyang bangungot. Kinabukasan, habang nag-aantay sa kanyang kwarto, may narinig siyang katok sa pinto. Hi, Mrs. Rose. Masugid niyo po akong fan. Pribilehiyo ko pong maging estudyante niyo. Pumasok si Mrs. Rose at mag-isang sumarap pinto. Natakot si Lucy. Ikinagagal akong makilala ka. Bahagyang tumalikod si Mrs. Rose kay Lucy at nagbago ang kanyang mukha. Nagbago ang itsura ni Mrs. Rose, naging katulad niya ang babae sa bangungot ni Lucy. Nanlambot ang maputlang babae at sumalampak sa sahig. Lumapit ang maputlang babae kay Lucy at kinalmot ito. Pinilit buksan ni Anna ang pinto, pero nabigo siya. Nang nakapasok siya ng kwarto, nakita niya si Mrs. Rose na walang malay at si Lucy na may mga kalmo. Sino gumawa niyan, Lucy? Puti ang kanyang mukha. At sobrang nakakatakot. Nabigla si Anna dito. Siya ba yung maputlang babae? Bumalik ba siya? Sino po ba yung maputlang babae? Bakit niya ito ginagawa? Nakita ko siya sa panaginip ko bago pumunta dito. 30 taon na nakakalipas na nagsimula ang mga kababalagan. May magagandang babae sa syudad na tinatamaan ng mga bato sa mukha habang naglalakad sa daan. Nahirapan ng mga pulis na hulihin ang may gawa nito. Nalaman nila ito makaraan ng ilang buwan. Isa itong babaeng nagngangalang Lily na
hindi kagandahan. Maputla ang kanyang balat, may bangas sa labi dahil sa aksidente ng kabataan. Isa siyang pasyente na nakatakas mula sa mental asylum. Kinutya siya ng maraming tao. Kaya sinisira niya ang mukha ng mga magagandang babae. Nang nahuli siya ng mga pulis, binato siya ng mga tao hanggang sumimatay. Sinasabing ang kaluluwa niya umaatake at pumapatay. Lucy, kailangan mo nang umalis dito. Baka patayin ka din niya. Umungol si Rose sa sahig, saka nagising. Nagulat siyang malaman na sinapian siya ng babaeng maputla. Madam, kailangan niyo na din pong umalis. Hindi, haharapin namin itong magkasama ni Lucy. Siya ay naiinggit sa ganda namin, di ba? Papainan namin siya. Bigyan mo kami ng holy water galing kay Pastor. Alam ko kung paano siya lalabanan. Sumang-ayon si Lucy at Ana. Nung kinagabihan, nagsuot si Lucy ng magandang damit at naglagay ng makeup. Tumingin siya sa salamin. Lucy, napakaganda mo. Maiinggit talaga si Lily pag nakita niya tayo. Nagalit ang maputlang babae sa ganda ni Lucy. Tumili ng napakatinis na maputlang babae, kaya't nabasag ang mga salamin. Pumasok siya sa nabasag na bintana. Lumapit siya kay Lucy at hinampas niya ito ng kanyang buhok. Napaso si Lucy sa buhok ng babae at napasigaw siya sa sakit. Kinalmot ng maputlang babae si Lucy. Sobrang sakit ng naramdaman ni Lucy. Sinubukan niya tumakas pero hinablot ng maputlang babae ang buhok ni Lucy. Humaba ang maputla ng mga kamay at sinunggaban si Lucy sa leeg. Sabay sakay dito. Sisirain ko ang iyong ganda! Sumigaw si Lucy sa sakit. Tapos nagsimulang mag-orasyon si Rose. Nagsimulang sumakit ang mga tenga ng maputlang babae. Ang lakas ng loob mong labanan ako! Nagbagong anyo ang maputlang babae at inulak nito si Mrs. Rose sa lupa. Pero hindi natinag si Mrs. Rose sa pagkanta ng orasyon. Sinakal siya ng maputlang babae. Sa ngalan ng lahat ng banal, kinokondena kita sa impyerno! Namutla ang mukha ni Mrs. Rose. Tapos lumitaw si Ana mula sa likuran at winisikan niya ng holy water ang maputlang babae. Nasaktan ng babae at sinigawan si Mrs. Rose. Biglang nilagyan ng patago ni Ana ang maputlang babae sa leeg. Nagsimulang mahirapan ng maputlang babae na wala ang epekto nito kay Lucy. Dahan-dahan nawala ang maputlang babae. At sa ganitong paraan, naglaho ang maputlang babae. Ang wakas. Ang aparador ng lagim. Nagsimula ang ating kwento noong 1980. Lumipat si Alex sa Boston kasama ang kanyang kapatid na si David at ama na si Thomas. Maganda ang kanilang bahay. Masaya itong tinitingnan ng magkapatid at kontento sila sa kanilang nakikita. Bro, ang cool ng kwarto natin, ano? Oo nga, ipupwesto ko ang kama malapit sa aparador. Itong aparador na to, hindi pala sa atin. Galing yan sa dating landlord. Oo nga, mukha niyang luma. Sa tingin ko, ilalagay ko na lang yung gamit ko sa ibang lugar. Parang tinamaan ng malakas na hangin si Alex nung hinawakan niya ang aparador. Natumba siya dahil dito. Uy, okay ka lang? Ang weird nun. Feeling ko may tumulak sa akin. Ilang araw pa ang lumipas at nakalipat na din sa bagong bahay ang buong pamilya. Isang araw habang natutulog sina Alex at David, nakarinig sila ng ingay galing sa aparador. Tila may tao sa loob. Napatayo si Alex mula sa kanyang pagtulog nang marinig niya ang umiiyak na boses. Binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama at lumapit sa aparador. Isang kakilakilabot na tunog ang nadinig niya. Buksan niya ang pinto! Natakot si Alex at ginising niya si David. Ano yun? David, yung aparador. May tao sa loob na nagmamakawang palabasin daw siya. Ano bang pinagsasabi mo, Alex? Pinabangungot ka lang. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Narinig ko siya.
Lumapit si David sa aparador at binuksan ang pinto nito. Sumilip siya sa loob, pero walang nangyari. Tiningnan ng masama ni David si Alex. O diba? Wala naman tao dito. Biglang lumabas ang isang mapanganib na halimaw at pumunta sa likod ni David. Kinabahan ng husto si Alex pagkakita niya sa halimaw. David! David! Dali, tumalikod ka! Nawala ang halimaw nung tumalikod si David. Ano? Wala naman eh. Nanginginig sa takot si Alex. Matutulog na ako. Sa tingin ko, kailangan mo na din magpahinga, kuya. Maniwala ka sa akin. May nakita akong halimaw na galing sa aparador. Makinig ka sa akin, David. Kinausap ni David ang kanilang ama nung sumunod na gabi. Dad, pwede ba ako mag-stay over kina Harry? Sige. Nung gabing yun, natutulog ng mag-isa si Alex sa kanilang kwarto. Hindi siya inaantok. Nanginginig siya sa takot sa ilalim ng kumot. Hanggang sa nakatulog na nga siya at naging malalim ang kanyang tulog. Ngunit nagising siya sa ingay ng aparador. Unti-unting bumukas ang pinto nito. Sumilip siya mula sa kanyang kumot at natakot ng husto. Ang halimaw ay nasa harap na mismo ng kanyang muka. Sumigaw si Alex at sinubukan niyang tumakbo palabas. Pero hindi niya mabuksan ang pintuan ng kwarto. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ko, please! Bitawan mo ko! Nagantay ako ng mahabang panahon. Sa tingin mo, pakakawalan pa kita, ha? Tumalikod si Alex pero hinarang siya ng halimaw saan man siya magpunta. Kinagat ng halimaw si Alex sa leeg at tumulo ang kanyang dugo sa sahig. Umuwi ng bahay si David kinabukasan at nakitang balisa si Thomas. Dad, anong nangyari? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Alex. Kaninang umaga pa siya nawawala. Huwag kang mag-alala, Dad. Tatanungin ko yung mga barkada niya. Tinanong ni David ang lahat ng kaibigan ni Alex, pero wala silang alam. Umupo si David sa tabi ng kama habang iniisip kung saan nagpunta si Alex. Napansin niya ang dugo sa ilalim ng pinto ng aparador. Nang binuksan niya ito, biglang nahulog ang bangkay ni Alex. Kuya! Dad! Dad! Nandito si Alex! Parehong nagulantang si David at Thomas nang makitang patay na si Alex. Sino kaya ang gumawa nito? Dad, natatandaan mo ba yung sinabi ng landlord? Sa tingin ko, kailangan natin puntahan si Mr. George. Nalulungkot akong marinig ang nangyari kay George, Alex. may alam ka ba tungkol sa aparador? Bahagyang kinabahan si George. Minana pa namin yan sa lolo namin. Noong 20 years old ako, mayroong serial killer na nag-aasig ng lagim noong mga panahong yon. Naalala ko pumunta siya sa bahay namin para magtago. Nagtago siya sa aparador na yon. At nung nalaman ni Lolo, kinandado niya ang aparador para mahuli ang killer. Pero meron siyang demensya. Kaya bago pa niya masabihan ang mga pulis, tuluyan niyang nakalimutan na nasa loob pa si Revin. Nanatili si Revin doon ng 30 araw at namatay. Nung namaho ang kwarto, binuksan ni Lolo ang aparador at doon lang niya naalala ang lahat. Sinabihan kami ng pastor na sunugin ang bangkay pero inilibing ito ni Lolo. Hindi na namin ginamit ang aparador simula noon. Ibig sabihin, pinatay ni Revin ang kapatid ko. Anong sinasabi mo, David? Kinuwento ni David kina Thomas at George ang insidenteng nangyari sa kanilang kwarto. Inilibing ni Lolo ang bangkay sa likod ng bahay namin. Baka pag sinunog natin ang kanyang mga buto, ay matatahimik na siya. Dapat parusahan ang pumatay sa kapatid ko. Naghukay sina George at Thomas sa hardin. Pumunta si David sa kwarto para isara ang aparador. Alam mo na, baka lumabas ulit ang halimaw. Pero sumara ang pinto ng kwarto nang pumasok si David. Tumakbo siya para isara ang aparador. Pero siya ay tumilapon at humampas sa dingding.
Sumakit ang kanyang ulo. Lumabas mula sa aparador ang nakakakilabot na halimaw. Pula ang mga mata nito at malahigante ang katawan. Napasigaw si David sa takot. Narinig ni Thomas si David at agad siyang tumakbo sa loob ng bahay. Sinunggaban ng halimaw si David at tinapon ito. Kumuha si Thomas ng baseball bat at sinira ang pintuan ng kwarto para makapasok. Hinampas niya ang halimaw pero nahati lamang ito sa dalawa. Ibinaon ng halimaw ang matutulis nitong mga kuko sa tiyan ni Thomas at agad siyang namatay. Hindi pinansin ni George ang mga sigaw mula sa bahay at nahanap niya ang mga buto ni Revin. Dad! Nagsimulang umiyak si David. Lumapit ang halimaw para patayin siya. Pero nung malapit na siya kay David, ay bigla na lang siyang nagliyab. Sinilaban ni George ang mga buto sa labas. Samantala, naging usok na lamang ang halimaw at nagsimula na ding masunog ang aparador. Alam kong nawala lahat sa iyo, David. Ituturing na kitang anak ko simula ngayon. Sumama ka sa akin. Sumama si David kay George. Ngunit di na siya hiniwalayan ng pighati. Ang wakas. Si Dracula. Itong taong 1930, dumating ang magkakapatid na sina Jack, Harry at Kevin sa Solem, isang maliit na bayan upang magdiwang ng Pasko kasama kanilang lola. Isang hapon nakaupo sila sa bahay ng kanilang lola nang magsalita si Harry. Tara, labas tayo. Mamasyal tayo o gumawa ng kahit ano. Nakakainip ang maghapon na ito eh. Oo nga, magandang ideya yan. Tara na. Ayoko, hindi ako sasama. Sige, kayo na lang. Mauna na kayo. Pero Jack, magkikita kami ni Julie. Nakausap ko na siya kanina. Pero kung ayaw mong sumama eh, walang problema yun. Kami na lang aalis. Si Julie? Eh di tara na! Nagkatinginan sina Harry at Kevin at nagtawanan at pinuntahan na nila si Julie. Kababata nila si Julie at gustong-gusto ni Jack at Julie ang isa't isa. Hi Julie, kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw? Masaya silang nagkikwentuhan habang nililibot ang buong bayan. May isang sementeryong malapit sa gubat kung saan nakita ni Jack ang isang luma at abandonadong bahay. Julie, magkita tayo rito bukas ng gabi. Mukhang walang tao rito. Mainam yun para mas matagal tayo makapag-usap. Ngumiti si Julie at pumayag sa sinabi ni Jack. Kinabukasan, bumalik si Jack at Julie sa sira-sirang bahay at doon nag-usap. Sirang-sira ang lugar na ito, kaya pwede tayo mag-usap na matagal dito at wala tayong maaabala. Alam mo ba kung anong kwento sa bahay na to? Dito daw nakatira si Dracula. 100 taon nang nakalipas, sinalakay ng mga paniki ang bayang ito. Naglilipana sila tuwing gabi at sinasaktan ng mga tao. Isang gabi, naglalakad pa uwi ang lalaking si Victor nang makakita siya ng itim na pusa na may pulang mata. Nang makita ang pusa, nabalot ng takot si Victor. Hindi. Isa itong halimaw. Kitang-kita sa itsura ang bahid ng kasamaan at pagiging kampo ng demonyo. Biglang lumapit ang pusa sa kanya at kinalmot ang kanyang mga binti, kasabay ang pagkagat ng isang paniki sa kanyang leeg. Biglang sumama ang pakiramdam ni Victor. At naging matutulis ang kanyang mga ngipin, humaba din ang kanyang mga kuko. Anong nangyayari sa akin? Dapat siguro umuwi na ako ngayon. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura hanggang tuluyan na siyang naging isang kakilakilabot na Dracula. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo. Hindi mapigilan ng sarili at ininom ang dugo ng kanyang asawa. Ngunit uhaw na uhaw pa rin siya at ininom din ang dugo ng kanyang 3 anak. Naghari ang takot sa bayan dahil kay Dracula kaya wala ng taong lumalabas ng bahay. At isang gabi, ang Draculang si Victor nagsulat sa bundok gamit ang kanyang dugo. Babalik ako paglipas ng 100 taon. Matapos magsulat, naglaho si Victor sa dilim at nagkulong sa kanyang bahay.
Aba, nakakatawang kwento. Tama ka. Walang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. At ngayong lumipas na ang 100 taon, maaaring bumalik si Dracula anumang oras. Sige na, Julie. Huwag ka na magkwento ng ganyan. Malalim na ang gabi. Sige na, magkita na lang tayo bukas ng ganitong oras. Nang gabing iyon, naglipa ng muli ang mga paniki sa bayan. Sa gitna ng ingay ng mga paniki at sa kaguluhang nangyayari, nagising si Dracula. Kinabukasan, aalis si Jack para puntahan si Julie, ngunit pinigilan siya ni Harry. Jack! Hindi ka na namin nakakasama dahil lagi mong kasama si Julie. Dito na lang muna tayo sa bahay ngayon. Dito na lang tayo maglaro. Sige na. Pero gusto ko makasama si Julie. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin dito sa buhay nyo. Sige na. Bahala ka. Kung gusto mo, doon ka na lang tumira sa barong-barong kasama si Julie. Sige na. Naghihintay si Jack kay Julie sa dati nilang tagpuan. Kanina pa ako naghihintay pero wala pa rin si Julie rito. Ano kaya nangyari sa kanya? Napansin ni Jack na may tulo ng dugo malapit sa pinto. At nagtaka siya dito. Bigla na lang isang itim na paniki ang lumipad sa ibabaw ng bahay. Pintuan ito ng Bartolinan ni Dracula. Ngunit kaninong dugo ang mga tumutulo na ito? Dahan-dahang bumaba si Jack sa hagdanan patungo sa Bartolina at pumasok doon. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mga pulang mata. Lumapit ang mga ito sa kanya at nakita niya ang isang pusa. Biglang nakita ni Jack ang katawan ni Julie, nakabitin at tumutulo ang dugo sa malamig na sahig. Julie! Julie! Ano nangyari sa'yo? Nagulat si Jack sa sinapit ni Julie at may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang papunta si Dracula sa kanya. Sinubukan tumakas ni Jack, ngunit agad lumipad si Dracula at kinagat ng pangil ang leeg ni Jack hanggang tuluyan ng ininom ang kanyang dugo. Di nagtagal na matay din si Jack, tulad ni Julie. Hinihintay si Jack ng kanyang nanay na si Jenny at nag-aalala na ito. Harry? Kevin? Nasaan ang kapatid ninyo? Alam niyo ba kung anong oras na? Mama, kasama niya palagi si Julie. Buong araw. Araw-araw. Malamang ngayon magkasama pa rin sila. Ngunit ngayong araw na ito, isang bagyo ang tumama sa bayan, kasabay ng pagdating ng pagkaharami-raming paniki. Takot na takot ang lola ni Jack. Mukhang bumalik nga si Dracula. Sinabi niyang babalik siya. At sa kanyang pagbalik, uubusin niya ang dugo ng mga tao sa buong bayan. Nakakatakot. Ano? Paano mangyayari yun, Mama? Wala pang 100 taon. Ngunit, napahinto si Jenny at dahan-dahang tumingin sa isang kalendaryo. 100 taon na mula nang maging Dracula si Victor. Nasaan si Jack? Bakit hindi pa siya umuwi? Sabi ko, huwag na siyang umuwi. Ang sama ko talaga. Nagkikita sila ni Julie sa lumang bahay sa gubat. Tinukso pa siya tungkol doon. Ay nako, ang bobo ko talaga. Nakakainis. Ano? Yun mismo ang bahay ni Victor. Tumatakbo lahat ng tao para iligtas ang kanilang sarili dahil sa pagbabalik ni Victor sa bayan. Nang mapagtanto ni Harry na hindi umuwi ang mga kapatid dahil sa kanya, pumunta siya sa lumang bahay para hanapin ito. Jack! Makinig ka! Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na! Sige na! Patawarin mo na ako! Jack! May ilaw na nanggaling sa mata ng isang paniki at nailawan ito si Harry. Nakita siya ni Dracula. Natakam si Dracula sa dugo ni Harry, kaya nag-isip siya ng paraan upang mahuli ito at mainom ang kanyang dugo ng gabing iyon. Umenyas siya sa mga paniki at nagliparan ng mga ito kay Harry.
Tumakbo si Harry papalayo sa mga paniki at pumasok siya sa bahay ni Dracula at dumiretso sa Bartolina. Puro dugo ang nakita niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya makahinga dahil nakita na niya ang mga bangkay ni Jack at Julie. Jack! Jack! Napasigaw si Harry nang dumating si Dracula. Papalapit sa kanya si Dracula nang biglang dumating si Jenny doon. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang krus mula sa kanyang kwintas at dinikit ito sa noo ni Dracula. Sumigaw sa sakit si Dracula. Ngunit bago siya matuluyan, nakagat pa rin niya sa leeg si Harry. Niligtas ni Jenny ang kanyang anak at si Dracula nag-ibang anyo at lumipad bilang lupo ng mga paniki. Harry? Ayos ka lang ba? Opo, Mama. Ayos na po ako pero sila Jack at Julie. Ano sila? Nagdalamhati ang mag-ina sa pagkamatay ni na Jack at Julie. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama si Harry, meron siyang kakaibang naramdaman. Dumilat siya at tiningnan ang itsura niya sa salamin. Mistulang pangil ang kanyang mga ngipin. At bigla na lang, pumasok si Kevin sa kwarto. Nag-iba ang tingin ni Harry sa kapatid. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo nito. Inikutan niya ang kapatid at sinimulang inumin ang dugo nito. Pagkatapos lumipad si Harry mula sa bintana at pumunta sa barong-barong na bahay sa gubat. Dahil dito, isang bagong Dracula ang muling magdadala ng takot sa bayan ng Solem. Ang wakas. Ang mangkukulam. Nagsisimula ang ating kwento sa taong 1804. Si John Bell at ang kanyang pamilya ay may tahanang nakatayo sa 300 ektarya na lupain, nakilala sa Adams, Tennessee. Masaya silang namumuhay, ngunit may nangyari noong 1817 na nakapagpabago ng kanilang buhay sa habang panahon. Isang gabi, pumasok si John Bell sa silid ng kanyang anak na si Elizabeth, na kasalukuyang nagbuburda. Elizabeth, bakit hindi ka pa natutulog, anak ko? Opo, Papa. Matutulog na po ako. Humiga na si Elizabeth at kinumutan siya ni John. Papatayin na sana ni John ang kandila sa tabi ng kama. Wag po, Papa. Pakiusap. Hayaan niyo lang po ang kandila. Takot po ako sa dilim. Hindi ka naman ganyan dati, Elizabeth. May nangyari ba? Di ko po maipaliwanag, Papa, pero minsan nakakaramdam ako ng kakaibang takot sa puso ko. Pag-usapan natin ito bukas. Matulog ka na. Mahimbing na natutulog si Elizabeth nang biglang nagkaroon ng malakas na hangin at kidlat. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. At tila may aninong nakatayo sa paanan ni Elizabeth. Bahagyang nakikita ang mahabang buhok at nananaliksik na mga mata ng nilalang. Habang unti-unti nitong hinila ang kumot na nakatakip sa mukha ni Elizabeth. Hinila pabalik ni Elizabeth ang kumot. Tuluyan ng hinila ng maitim na nilalang ang kumot ni Elizabeth. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Nang nagsimulang lumipad ang mangkukulam sa hangin. Umiyak dahil sa takot si Elizabeth nang makita niya ito. Papa! Papa! Iligtas mo ako, Papa! Mabilis na pumasok si John sa silid. Anong nangyari, Elizabeth? Pinangungot ka ba? Napaos na si Elizabeth, kaya tumingin na lang siya pataas habang inaalala ang kakilakilabot na insidente. Di niya ito makakalimutan. Papa, maaari ba akong matulog sa iyong silid? Ayoko na pong matulog dito. Sige, anak. Pero huwag natin guluhin si Mami, ha? Sasamahan na lang kitang matulog dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mami. Kinabukasan, nagsasampay ng mga damit sa labas si Frida, ang ina ni Elizabeth, nang dumating ang bata. O Eliza, binangungot ka ba kagabi? Hindi po. Totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo.
Totoo yun. Okay anak, pumasok ka na muna sa kwarto. Sasabihan na lang kita kung magtatanghalian na. Umalis si Elizabeth at pumunta sa kanyang silid. Papasok na si Frida ng bahay dahil tapos na siyang magsampay. Nang makita ito ng mangkukulam, lumipad ito papalapit kay Frida. Nahulog ang mga sinampay dahil dito. Pagkalingon ni Frida, nakatayo na ang mangkukulam sa harap niya. Sinugod ng malupit na mangkukulam si Frida at pinagkakalmot at pinagtatadyakan niya ito. Nangalupaypay sa lupa si Frida pagkatapos mabugbog. Madaling sumaklolo sa kanyang ina si Elizabeth at nakita niyang tanga ng leeg nito ng mangkukulam. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Bitiwan mo ang aking ina! Napakasama mong nilalang! Walang makakalusot sa akin! Wala! Papatayin ko kayong lahat! Babalik ako dito ng paulit-ulit hanggang sa mapatay ko kayong lahat! Naglaho ang masamang mangkukulam. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi humagulgol sa sinapit. Dumating si John sa eksena. Kinilabutan si John sa kalunos-lunos na sinapit na kanyang mag-ina. Kailangan matigil na ito. Hindi ko hahayaang sapitin ulit ito ng aking pamilya. Susulatan ko si Jackson. Isa siyang paranormal activist. Tutulungan niya kami. Kailangan nating magkaisa habang nag-aantay sa kanya. Nung gabi, sama-samang umupo ang mag-anak. Tangan ni John ang isang krus habang binabantayan si Frida at Elizabeth. Nang biglang may boses siyang narinig. John, iligtas mo ko dyan. Nadinig niya ang boses ni Frida. Tapos naging boses ito ni Elizabeth. Papa, sagapin mo ko, Papa. Nakita ni John sina Elizabeth at Frida na mahimbing na natutulog at doon niya natanto na dumating na ang mangkukulam. Nakarinig si John ng isang nakakakilabot na hiyaw. Sa sobrang tinis nito ay nabitawan niya ang tanang niyang krus at nahulog ito sa sahig. Bigla na lang na may lumipad na silya at pumatong dito. Hinahanap ni John ang krus habang nakarinig siya ng isang kagilagilalas na hiyaw. Nang tumingin siya sa likod, ay sinampal na ng mangkukulam si Elizabeth. Isanin mo ang aking pamilya! Pakawalan mo sila! At sa sandaling iyon, pumasok si Jackson sa eksena. Pinakita niya ang krus sa mangkukulam. Nagtago ang mangkukulam sa isang ulap ng kanyang nilikha. Bakit ka nandito? Bakit ka ba nanggugulo? Galit na tumingin ang mangkukulam kay John. Dinakma nito ang buhok ni Frida at kinaladkad ito palayo. Bakit di mo tanungin kung sino ako, John? Hindi mo ba natatandaan, John? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Cat Bats na pinatay mo 10 taon nang nakakalipas. Matagal akong naghangad ng paghiganti sa mahabang panahon. Ngayong naging makapangyarihan na ako ay wala na akong palalampasin pa. Wawasakin ko ang buong pamilyang ito. Mamamatay si John kapag sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kailangan niya mamatay. Papatayin ko ang buong pamilya! Nagulantang ang lahat dito. Nagulat ng husto si John at nagsimulang humagulgol. Sino si Kat? John, sabihin mo sa amin kung sino si Kat. Kapitbahay namin si Kat. At sa 300 ektarya ng aming lupain, 200 ektarya ang pagmamay-ari niya. Nang mga panahong iyon, hindi pa lumilipat dito ang pamilya ko. Nakatuon ako sa lupain ni Kat, kaya't kinausap ko siya isang araw. Hindi niya binigay sa akin ang lupain at dinamdam ko ito. Kaya isang gabi ay pinatay ko siya at kinamkam ko ang kanyang lupain. Papa, hindi ko alam mapagsamantala ka pala at malupit sa kapwa. Ikinahihiya na tuloy kita. Nais maghigante ng mangkukulam at ang tanging paraan para siya ay tumigil ay kung mamatay si John. Kung hindi ay patuloy niyang gagambalain paghihirapan ng pamilyang ito. Biglang namatay ang lahat ng nakasimbing kanila. Muling bumalik ang mangkukulam at kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata. Sumugod siya kina Elizabeth at Frida. Sinunggaban ng mga ito sa leeg at walang awa silang inangat mula sa lupa. Ano sa tingin mo, John? Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang pagkamatay ng iyong pamilya? Natulala sa pagkabigla si John. Dahan-dahan siyang tumayo para kunin ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa.
Sinaksak niya ang kanyang sarili. Natuwa ang mangkukulam sa kanyang nakita, kaya binitawan na niya ang mag-ina at tuluyan ng maglaho. Mabilis nang tumakbo si Elizabeth at Frida sa tabi ni John. Pareho itong umiiyak. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ang wakas. Ito'y taong 1956. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nakatira ang magkasintahang sina Sophia at Henry. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya hanggat maaari palagi silang magkasama. Isang araw, pag-uwi galing sa kolehiyo, pumunta si Henry sa bahay ni Sophia at sinabi sa kanyang, Sophia, iniwan ng tatay ko ang kotse niya at pumunta sa ibang bayan para sa negosyo. Gumawa ka ng dahilan para makalabas, para makapasyal tayo gamit ng kotse. Sige, gagawin ko. Naglakbay sila malapit sa gubat. Tumutugtog ang radyo. Bigla na lang, isang lalaking nakatayo sa harap nila. Sa halip na kamay, kawit ang nakakabit sa kanyang mga braso. Nakatayo lamang siya, suot ang itim na balabal at mistulang isang anino lang. Napasigaw si Sophia sa lalaki at biglang tapak si Henry sa preno ng kotse. Takot na takot ang dalawa. Nasaktan ka ba, Sophia? Ayos lang ako, Henry. Pero sino ang lalaking yun? Hindi ko alam. Nasa gitna lang siya ng daan. Dito ka lang muna. Titignan ko. Huwag na, Henry. Umalis na lang tayo. Huwag tayong huminto dito. Sige, halika na. Pinarada ni Henry ang kotse malapit sa gubat at naririnig ang musika sa radyo. Ano to, Henry? Bakit dito tayo pumarada? Para dito tayo magkakaroon ng kasiyahan. Hinawakan niya ang kamay ni Sophia at lumapit dito. Na magyakap sila, may narinig silang kalabog sa ibabaw ng kotse na parang nagpupukpok. May narinig silang kumakalmot. Nagtakip ng tainga si Sophia. Anong nangyayari, Henry? Umalis na tayo dito. Ngunit ayaw umandar ng kotse kahit anong pilit ni Henry. Ilang beses sinubukan ni Henry paandarin ang makina hanggang sa gumana ito. Agad siyang tumapak sa accelerator at humarurot na ang kotse paalis. Maya-maya lang may narinig silang balita sa radyo sa gitna ng katahimikan. Panandali ang binibigyang daan ng aming programa ang balitang ito. Muling bumalik sa siyudad ang kinikilalang Hookman at binibiktima nito ang mga kabataan. Mag-ingat at maging alisto sa anumang pangyayari. Lalong natakot si Sophia nang marinig ang balitang yun. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ano nangyari, Sophia? Sino ang Hookman at bakit ka nanginig nang marinig ang pangalan niya? Baka hindi mo alam, Henry, dahil bago ka lang sa lugar na ito. Noong 1946, namasyal ang kapatid kong si Anna at ang kanyang kasintahan. Nagcamping sila sa isang bundok at nagtayo ng tolda. Pagpasok nila, may narinig na boses si Anna at natakot siya dito. May nakita silang anino sa labas ng tolda. Anino ng isang lalaking lubhang nakakatakot at peligroso. Mahaba ang kanyang mga kuko. Pula ang kanyang mga mata at meron siyang bakal na kawit sa halip na isang kamay. Hindi kayo makakaligtas. Papatayin ko lahat ng magkasintahan. Nagalit ang kasintahan ni Anna. Nilabanan niya ang Hookman ngunit hinataw siya ng kawit sa leeg at mukha at agad itong namatay. Tatakbo sana papalayo si Anna ngunit tinamaan siya ng Hookman sa leeg. Sinuntok siya nito at sinaksak sa mukha. Hinimatay siya doon at nang magkamalay, umuwi siya sa kanyang bahay na sugatan. Hanggang ngayon, hindi na bumalik ang kanyang lakas. Nagkukulong lang siya sa kwarto at walang kinakausap. Ayaw na rin niyang magpakasal. Pero sino ang Hookman? At bakit niya ginagawa yun? Marami ng ganong kaso dito sa syudad. Araw-araw may pinapatay na magkasintahan.
Hindi namin alam kung sino ang Hookman at kung bakit niya ginagawa ito. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Habang nagkukwento si Sofia, bigla na namang kumalabog sa ibabaw ng kotse na parang may pumupokpok ng martilyo. Dali, Henry! Umuwi tayo sa amin! Binasag ng Hookman ang bintana ng kotse. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mata. Matulis ang kanyang ngipin at sira-sira ang mukha. Hinila niya si Sofia papalabas ng kotse. Sinubukan ni Henry na lumaban, ngunit hinataw ang kanyang mukha ng Hookman. At agad lumabas ang dugo ni Henry. Napasigaw si Henry sa sakit at siya ay namatay. Tumakbo si Sofia upang iligtas ang sarili. Walang matitirang buhay! Walang matitirang buhay! Papatayin ko lahat ng nasa syudad na ito. Walang magtatagumpay sa pag-ibig. Wala! Pumunta si Sofia sa kanyang Uncle John na isang eksperto sa paranormal. Kinuwento niya ang nangyari. Bakit siya bumalik? Tito, bakit niya tayo pinapatay? Pinatay din niya si Henry. Natatakot na ako. Iha, una sa lahat, uminom ka muna ng tubig. Alam ko ang nangyari kay Ana. At dahil bumalik na siya, nanganganib ang buhay ninyong mga kabataan dito sa syudad. Pero bakit po niya kami binibiktima? 50 taong nakalipas, may isang batang panday na nagngangalang Kevin Hook. Meron siyang kasintahan na hindi niya maaaring pakasalan dahil galing sa mayamang pamilya. Sadyang pinaghihiwalay nila ang magkasintahan at para tuluyang lumayo si Kevin, binugbog nila ito at pinutol ang kanyang kamay. Halos mamatay si Kevin. Ayon sa kwento, gumawa siya ng kawit para ipalit sa kanyang kamay. At pinapatay niya ang mga magkasintahan. Bumabalik siya sa syudad tuwing 10 taon para sa kanyang krimen. Kaya tinawag siyang Hookman. Tito, kailangan niyang magbayad sa nangyari kay Henry. Pati ang nangyari sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan yon. Tulungan niyo ako. Sige, tutulungan kita. Pumunta si Sofia malapit sa gubat kasama si Peter at hinintay nila ang Hookman. Sofia, natatakot ako. Paano kung patayin niya ako? Walang mangyayari. Magtiwala ka lang. Niyakap ni Sofia si Peter at biglang umihip ang malakas na hangin galing sa gubat. Nakita ni Sofia ang Hookman sa harap niya. Tumutulo ang dugo mula sa kawit at galit ang kanyang mata. Sinabi ko nang papatayin ko kayo. Lumapit ang Hookman gamit ang kanyang kawit. Hinila niya si Peter at sinabit sa isang puno. Hindi ko kayo bubuhayin. Walang matitirang buhay. Inabot niya ang kanyang kamay at sinakalang leeg ni Sofia. Nahirapang huminga si Sofia, ngunit dumating si Uncle John na nakatago sa puno. Nilagay niya ang isang kwintas sa leeg ng Hookman. Agad nang hina ang Hookman at namilipit ito sa sakit. Nalaglag ang kanyang kawit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ito ang katapusan ng Hookman. Si Bigfoot. May 5 namumundok ang nakaupo sa isang tolda sa tuktok ng isang bundok na nababalot ng nyebe. Malayelong hangin ang umiihip sa labas. Nagsisiga sila sa isang sulok. Maririnig ang mga tunog ng mababangis na hayop sa masukal na gubat. Nag-uusap ang mga namumundok. 15 araw na tayong nasa bundok na ito.
At wala pa rin tayong nakikitang Yeti o kahit yapak man lang nito. Aba, oo nga, gustong-gusto na natin makakita ng Yeti. Walang nakakaalam kung kailan siya magpapakita. Buti na lang may pain tayo si Lily. Pag nakita siya ng Yeti, kukunin siya noon. Umalis sila ni John. Hindi na bale. Huwag ka mag-alala. Babalik din sila dito. Alis lang ako saglit ha. Pagbalik ko, tuloy ang mission natin. Sige Joe, basta sinabi mo. Lumipas ang oras at maggagabi na, ngunit wala pa rin si Joe. Matinding ingay mula sa mga hayop ang naririnig sa kanilang paligid. Nag-alala na ang lahat para kay Joe. Saan ba siya pumunta? Di ba dapat nakabalik na siya dito ngayon? Di kaya napalayo na yon? Delikado pa naman sa labas. Sige, titignan ko. Lumabas si James at Holda at narinig niya ang malakas na sigaw mula sa malayo. At kung hindi siya nagkakamali, boses ito ni Joe. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Gomez! Tulong! Bilisan niyo! John! Hinanap ni James kung saan nanggagaling ang boses at nakita niyang may gumagalaw sa halamanan at may ingay na galing sa mga unggoy. Unti-unting nawawala ang sigaw ni Joe. Tumakbo si James papunta sa kakahuyan para hanapin siya. Pero wala siyang makita. Ngunit may nakita siyang daan patungo sa bundok, puno ng mapapangis na lobo sa paligid. At may nakita siyang malalaking yapak. Tinignan niya itong mabuti. Tila galing ang mga yapak sa mga paang tila napakalaki. Biglang sumigaw si James. Joe! Joe, nasan ka na? Gomez! John! Halika kayo rito! Ilang saglit pa dumating si Gomez, pati na rin sina John at Lily. Ano nangyari, James? Bakit ka sumisigaw? Nasaan si Joe? Hindi ko nga siya makita. Dito siya dumaan pero hindi ko alam kung saan siya pumunta. Narinig ko siyang sumisigaw at may nakita akong gumagalaw sa banda roon. Kaya pumunta ako dito pero wala naman tao. Pero tignan nyo, merong mga yapak na ubod ng laki. Napakalaki mga yapak nga. Baka galing yan sa paa ng Yeti. Ano ba kasing ginawa ni Joe at napahamak siya? Oo nga, ako dapat ang pain. Pero nakakatawa siya. Mahilig kaya ang Yeti sa ganon? Wala tayong panahon magbiro. Kailangan natin siyang hanapin. Tara na, hanapin natin kung kanino mga yapak yan. Tinignan nilang lahat ang mga yapak sa lupa. Kumakapal ang nyebe. At pagbaba nila sa bundok, natabunan na ang daanan ng nyebe. Tinatawag nila ang pangalan ni Joe. Umaalingaw-ngaw sa kabundukan ng kanilang mga boses. Sa malayo, may nakita silang mahabang anino papalapit sa lawa. At may kakaibang ingay silang narinig mula doon. Joe! 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 Asan ka? Joe! Joe! Nasaan ka na? Tignan nyo! Andun ang baril ni Joe! Oo nga, tama ka. Sigurado kung baril ni Joe yan at hindi magandang biro ito. Hindi. Hindi ito maaari. May nakita ba kayong Yeti o mabangis na hayop? Wala. May gumagalaw lang doon sa halamanan. Tapos yung sigaw ni Joe, alam kong siya yun. Sigurado ako, nasa pahamak si Joe ngayon. Nako, dahil sa mga yapak na yan, sigurado akong kinuha si Joe ng isang Yeti o isang higanteng halimaw. Hindi pa natin nakikita ang Yeti, pero alam nating mapanganib ito. Meron silang mahahabang binti at malalaking paa. Pati ang mga kuko nila, sigurado akong malahigante rin. Sa tingin ko, talagang mapanganib ang mga Yeti. At kinuha nila ang isa sa atin. At dahil gabi na, kailangan na nating bumalik sa tolda. Kung hindi,
Tayo na ang susunod. Hahanapin natin si Joe bukas na umaga para maliwanag na. Diyos ko, gabayan mo si Joel. Nakakatakot ang dilim nito. Bumalik na tayo. Muling umihip ang malayelong hangin. Naglakad ng pabalik sina John, James Gomez at Lily. Lumalalim na ang gabi. Tumingin si Lily sa may lawa at muling naaninag ang isang mahabang anyo mula sa malayo. Kawawang Joe, kamusta na kaya siya? Diyos ko, iligtas niyo po siya. Kailangan na natin siyang hanapin bukas sa unang patak ng liwanag. At bumalik na silang lahat sa tolda. Maliban sa ilaw sa tolda, nababalot ng dilim ang kanilang paligid. Naririnig nila ang atungal ng mababangis na aso sa malayo. Hindi makatulog ang mga magkakaibigan dahil nag-aalala sila kay Joe. Takot na takot sila. Bumangon si Jan at lumabas sa tolda para umihi. Pag-ingat ka dyan! Huwag kang lalayo! Teka, nahihirin ako! Sasama na ako sa'yo! Salamat kaibigan. Dito lang ako, malapit sa tolda. Mabilis lang ako. Hindi ako makikita ng Yeti na yun. Huwag na huwag mong kabanggitin yan. Nawala ang kaibigan natin dahil sa kanya. Ilang saglit pa, narinig ang sigaw ni John. Diyos ko! Hindi maaari! John, ano nangyayari? Ayos lang ako pero tingnan mo, ang nangyayari sa kawawang tupang yun. Ano nangyari sa tupa? Kinain siya ng malaking ahas. Napakasama ng ahas na yun. Kahapon Yeti, ngayon naman ahas. Talagang delikado dito. Agad silang pumasok sa tolda at nag-usap. Kinuha ni Jan ang kanyang brochure para sa bundok na yun. Tingnan mo, nakasulat sa maliliit na letra. May mga ahas, yeti, mga lobo at nakakalasong mga ibon. Aba, parang pugad ng kamatayan. Parang lahat ng hayop dito kakainin at papatayin tayo. Halika rito Lily, sumama ka na sa amin. Mukhang gising ka rin naman Hindi matulog sa ganitong sitwasyon. Pati si James paikot-ikot sa tulog niya. Hindi ako tulog. Naghihintay lang ng liwanag. Hindi tayo makakatulog hanggat wala si Joe. Nag-usap ang magkakaibigan hanggat magliwanag. Sa hindi kalayuan, maririnig ang sigaw ng mga unggoy malapit sa halamanan. Maririnig din ang tungal ng mga aso, gumagalaw ang mga halaman. Basta maging alerto, huwag aalis na walang kasama. Mukhang bumalik na ang Yeti. Yung anino sa mga halamanan, nagbabanta ng kamatayan sa kung sino mang lalapit doon. Biglang isang tili ng baboy ramo ang bumasag sa katahimikan. Isang dosenang aso ang tumatahol mula sa malayo. At narinig muli ang tunog ng mga unggoy. Yung ba ang tunog ng mga Yeti? Parang tunog ng unggoy pero mas matinis at nakakabingi. Naririnig natin siya pero hindi na natin yata siya dapat makita pa. Tama ka. Parang tayong lumapit sa kamatayan natin kapag ginawa natin yun. Ilang saglit lang ay tumahimik na ang paligid. Sumilip na ang liwanag ng araw. Lumabas ang magkakaibigan. Pumunta sila sa halamanan at nakita nila muli ang mga yapak. Hinanap nila muli ang kaibigang si Joe. Naghanap sila sa lahat ng sulok pero hindi nila ito nakita. May nakita silang matandang taga-bundok. Tinawag siya ni Jan. Pamanhin, Ginoo! Sandali lang po. Dito po ba kayo nakatira? Oo, dito ako nakatira sa loob ng 65 taon. May nakita po ba kayong Yeti dito? Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita. Pero nakita ko na ang mga yapak niya. Narinig ko lang sa mga kwento ng aking lola.
Narinig kong mabangis ito at palaging naghahanap na makakain. Kaya siguro ang mga nakakita sa kanya hindi na nabuhay para magkwento. Marami din ako narinig na kwento. Sige po, alis na po kami. Kung hindi nyo siya nakita ng 65 taon, wala kaming pag-asa kay Joe. Hinanap nilang muli ang kaibigan. Ilang saglit pa, tumahimik ang paligid. Mataas ang sikat ng araw. Naghanap sila ng naghanap, ngunit wala silang nakita. Patuloy nilang hinanap ang kaibigang si Joe. Naghanap sila na naghanap pero wala silang nakita. Maraming kwento tungkol sa Yeti, ngunit walang katibayan na makikita tungkol rito. Mananatiling isang misteryo ang Yeti para sa mga tao. Ang wakas. Charlie. Tinawagan ni Joseph sa cellphone ang kaibigang si Charles. Oh, Joseph. Charles, walang ibang tao dito sa bahay. May pinuntahan si na Mama at Papa. Talaga? Sige, pupunta na ako dyan. Agad na dumating si Charles sa bahay ni Joseph at nag-doorbell. Binuksan ni Joseph ang pinto at andun na nga si Charles. Pare, pasok ka! Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos may lalaroin tayo. Anong laro yan, pare? Charlie. Shh! Nakakatakot ang larong yan, pare. Ano ka ba? Wala tayong kinatatakutan. Subukan lang natin. Sige, basta tandaan mo, binalaan kita. Kumuha ng papel at 2 lapis si Joseph. Pagkatapos nun, isinulat niya ang oo sa isang sulok at hindi sa kabila. Sa baba, sinulat ang hindi sa unang sulok at oo sa kabila. Pinanood lamang siya ni Charles. Agad nilagay ni Joseph ang isang lapis na pahalang at pinatong dito ang pangalawang lapis. Sinara naman niya ang bentilador. Charles, maghanda ka na. Oras na para magtanong kay Charlie. Basta tandaan mo, hindi tayo dapat matakot at walang aatras. Ayoko. Mauna ka na, Joseph. Sige, una na ako. Charlie, pwede ba ako magtanong? Ilang saglit pa, bahagyang gumalaw ang lapis at gumulong ito sa oo. Samantalang may narinig silang may yapak ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Umurong ang upuan papalayo sa lamesa at nakaramdam sila ng kakaibang puwersa. May naririnig silang mga boses at natulala ang magkaibigan. Hindi nila parehong inakala na mangyayari ito sa kanilang laro. Hoy, ako to ah. Oo daw, sabi ni Charlie. Joseph, narinig mo ba yung mga yapak? Nakita mong gumalaw yung upuan, di ba? Oo, nakita ko. Ang galing! Charlie, kasama ka ba namin dito sa kwarto? Gumulong ang lapis patungo sa oo. May tawang umaalingaw-ngaw sa kwarto. Hindi nila nakikita si Charlie ngunit nararamdaman nilang naroon siya. Sunod-sunod ang mga tanong nila kay Charlie. Charlie, nagpakamatay ka ba? Nakatingin sila sa lapis ngunit hindi ito gumalaw. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. May mga kakaibang tunog mula sa pader at may naririnig silang umiiyak. Nagsindi ng kandila si Joseph. Lumiwanag ng konti sa pasilyo. Sabihin mo, Charlie, nagpakamatay ka ba? Ngayon naman, gumulong ang lapis sa hindi. Nagulat ang dalawa. Ibig sabihin, pinatay si Charlie. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat sila. Pumunta si Joseph at Charles sa pinto. Sumilip si Joseph sa susian at nakita ang kapitbahay na si Roslyn. Sino yan? Si Roslyn. Huwag mo siyang papapasukin. Nakakatakot ang itsura niya. Magpapalusot na lang ako para umalis siya. Ba't ka nandito? Tinawag mo ako kaya ako nandito. Ako si Charlie. Kinilabutan sina Charles at Joseph nang marinig ang boses ni Charlie. Tatakbo sana si Charles ngunit nahabol siya ni Charlie. Kinuha siya nito at inihagi sa ere hanggang mauntog ang ulo niya sa kisame at saka bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Joseph at tumakbo silang papalayo kay Roslyn. Charles, okay ka lang ba? Unti-unting bumili si Charlie at nayayanig lahat ng mga gamit na nadadaanan niya sa pasilyo.
Magkahawak sina Charles at Joseph para hindi sila magkahiwalay habang tumatakbo. Winawasak ni Charlie ang mga gamit habang papalapit sa dalawa. Sinimulan ninyo, kaya tatapusin ko. Biglang sumara ang pinto at nanahimik ang buong paligid. Charlie, kaibigan mo kami. Tumawa lang si Charlie. Gusto niyo bang makita kung paano ako pinatay? Ayaw naming makita. Sige, umalis ka na. Hindi na kami maglalaro. Gusto ko ngang maglaro pa kayo. Nakakatuwang laruin. Hindi ba kayo natutuwa? Oo. Pero kailangan na namin umalis. Hiniling niyong dumating ako, pero aalis lang ako pag gusto ko. Kailan ka aalis? Pagkatapos ng huling level. Huling level? Gusto niyo ba makita? Kinuha ni Charlie ang isang lapis at naging isang malaking kutsilyo ito. Kaarawan ko nung gabing iyon. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko, pero pagdating nila, hiniwa nila ako ng kutsilyo. Ni hindi ko nahiwa ang cake ko. Kaya ngayon, hihiwain ko ang aking cake. Sandali lang. Kukunin namin ang cake. Tara, Charles! Pero andito na ang cake. Nasaan? Eto. Charlie, parang awa mo na, Charlie. Wag! Joseph, hindi ko muna hiwain ito. Kantahan mo muna ako. Ito ang ating laro. Hindi ko kaya. Dali, para madali lang siyang mamatay. Dahil kung ayaw mo, pahihirapan ko muna siya. Sige na. Joseph, anong gagawin mo? Joseph, wag! Wag mong gawin yan, Joseph, wag! Pasensya na, Charles. Paalam, heto ang kutsilyo. Pagkatapos, binigay niya ang kutsilyo kay Joseph at tinulak si Charles sa mesa. Kanta na, Joseph. Maligayang bati. Kanta na. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati, Charlie. Hiniwa si Charles at sumirit ang dugo nito. Sumigaw si Charles. Kinuha ni Charlie ang kamay ni Joseph at tinaas ang kutsilyo. Sabay silang kumanta at hinataw ang kutsilyo kay Charles at namatay na ito. Sinunod na kita. Lubayan mo na ako. Joseph, kilala mo ba kung sinong pumatay sa akin? Sino? Matatalik kong kaibigan. Traidor ka rin pala tulad nila, Joseph. Pinatay mo din ang iyong kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Isa kang traidor, Joseph. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Wag! Charlie, wag! Maligayang bati. Maligayang bati. Pinatay niya si Joseph habang kumakanta. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Patay na. Sinong natitira? Si Roslyn. Lumabas ang kaluluwa ni Charlie sa katawan ni Roslyn. Biglang natauhan si Roslyn. Bakit ako nandito? Naku po! Joseph, Charlie, anong nangyari? Diyos ko, anong nagawa ko? Hinagis ni Roslyn ang kutsilyo. Ngunit sumanib muli si Charlie sa kanya at tumawa ng malakas. Maligayang bati, maligayang bati. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili habang kumakanta. Maligayang Pinatay ni Roslyn ang sarili habang kumakanta at tuluyan ng natumba. Ang